I parked my car at the front of my company's parking lot, where my usual spot is. Umibis ako agad pagkaparada ko nito, at pasipol-sipol na pumasok sa entrada ng building habang nilaro-laro sa kamay ang susi ng kotse. As I roamed my eyes at the surroundings, a lot of my employees got the shocked impression on their faces when they turned their head towards my direction. Binati nila ako na agad ko namang tinugon ng ngiti. Sa ginawa ko, mas dumoble pang pagkakakunot at pagtataka na rumihistro sa mukha ng mga ito. What's wrong with them anyway? Ipinagkibit ko na lang yun at pumunta na sa harap ng elevator. Nang bumukas na ito, agad akong lumulan at pinindot ang 11th floor, kung saan gaganapin ang conference meeting with some of my investors. I used my left hand, since I love the scent of La Arnis that coated my right hand earlier. Relax, big boy. I patted my general who's stretching tighter the wrap material of my jeans. Just by thought of La Arnis' flushed face when she reached hers. It's priceless. Ang nakaawang nitong labi. Kinakapos at naghahabol nitong paghinga. Mariing pagkagat ng manipis nitong labi para pigilan ang nagbabadyang mga ungol. At maging ang nagsusumamo nitong mata sa tuwing mas gusto nitong pag-ibayuhin ko pang pagpapaligaya sa kanya. Drawn by the thought of her, saka ko lang naisipang tingnan ng phone sa bulsa. Messages and missed calls ang bumungad pagkabukas ko nito. Limitado lang ang mga taong may personal contact ko, kaya expected ko na mga kaibigan at kamag-anak lang ang nagte-text at tumatawag sa akin. Fears leave a lot of missed calls and even text. Hindi ko napansin ito kanina, kasi na-silent ko pala ito. Nasa kalagitnaan pa ako ng pagbabasa ng ibang text nito, nang rumihistro sa screen na tumatawag siya, kaya kaagad ko rin sinagot ang tawag nito. Glad you pick up the call, you asshole. How much ransom money you want? Wala ka ba talagang ibang magawa sa buhay kundi humuthot ng pera sa ganyang paraan? Matuto kang kumayod, ulol. His raging voice stopped me from saying hello. Nalilito ako sa inaasta nito. Sumisinghot ba ang isang to? Mukhang may amats eh. Fierce, you're spitting nonsense so early in the morning. Saway ko rito. Sakto ring tumunog ang elevator. Hudyat na nakarating na ako sa 11th floor. Pagkabukas pa lang nito, mukha agad ang napakabait kong pinsan ang bumungad sa harap ko. With his hawk-like eyes, he stared at me intently, like he's checking for something fishy on me. Seriously, hindi naman siguro ito baliw sa past life niya. Huwag naman sana. What's your deal? Tinapik ko ang balikat nito habang tinutungo namin ang room kung saan gaganapin ang meeting. Something is really unusual to you, Mr. CEO. I doubted the message earlier that I got from my source when he said that you're not in your usual self again. But now, tama nga siya. This is the very first time that you got late in the meeting. You value more than anyone else, but here you are, unpressured. Mahabang litanya nito habang nakasunod siya sa likod ko. Stop scolding, old man. Why bother being pressured when I got you? He narrowed his eyes on me, kaya natatawa kong sinalagang hampas nito. Kahit naman kasi mahilig ito sa babae, maaasahan naman talaga siya sa kumpanya. He's a professional in terms of separating work and his personal cravings and fulfilling his libido. Expert kumbaga. Nilingon ko ito nang inabot nitong folder na hawak. Nilalaman niya ng nakasummarize na list of percent of sales for the last 5 months this year. Organisadong lahat na ikinangiti ko. What about the presentation of our recent sale this month? Naisama mo ba? Let's get this meeting over, man. Stop asking the obvious. Hambog nitong sabi bago na una nang pumasok sa conference room at binati ang ilan ng mga investors na naroon. He owned 20% of the company as one of its shareholders and got a business of his own too. But what's more admirable about him is aside from that fact, his personality remained low-key. He doesn't run his mouth around, bragging about his achievements and how successful he is. Mahangin lang talaga siya pagdating sa babae. I even wonder sometimes, when will the right woman come into this jerk's life? I'm afraid he'll catch an STD. Is he even using protection during that? Sunod akong pumasok sa opisina. Mukhang ako na lang yata talagang kulang at hinihintay ng mga ito. I checked the time on my watch and I saw that I'm 20 minutes late from the scheduled time. Hindi na nakapagtataka na may ibang tila inip na sa paghihintay. Good morning. My apologies for the delay.
Something came up kaya late na ako nakarating. Please do consider. Paghingi ko ng paumanhin. Buti na lang at lumiwanag naman ang mukha ng mga ito. So, shall we proceed? Patuloy kong litanya habang sinulya pa ng gawin ni Fierce at agad naman itong tumalima. He inserted the USB and the projector showed the presentation of the company's performance. As you all can see, the rate of sales of the company is increasing. Malaking advantage ang ginawa nating pagbago ng disenyo ng El Phoenix Brandy. Rinig kong galak na pagsang-ayon ng mga ito. It's such a relief knowing how the sales went up to that speed in just a short moment of time. I'm sure that I'm not the only one optimistic of the result. Sabi ni Mr. Marco Constello habang inililibot ang paningin sa mga kasama bago bumalik ang atensyon nito sa gawi ko at pumalakpak. Pumalakpak na rin ang iba pang mga naroroon. Nginitian ko ang mga ito. I'll take that as a compliment. I'll confirm our discussion by email. Let's talk about other matters next time. Since we're run out of time, let's wrap this meeting. Good day everyone. Nagsialisan na isa-isang mga ito. Hindi tumayo si Mr. Constello at tinapik ako nito sa balikat. You're a gem that's worth it to keep, iho. Alam ko na ngayon kung bakit. Makahulugan nitong sabi at nauna na sa paglabas. Nalilito ako sa sinasabi nito pero agad rin yun napalitan ng pagkairita nang maagaw ng atensyon ko ang tablet na inilagay ko sa gilid ng aking pwesto. Laarni is at the pool area, lying just beside the pool, and madly enjoying how the sun kissed her skin. Okay lang sana kung yun nga lang ang nangyayari, but I can clearly see how my men taking a glimpse on her direction. May isa pang patungo sa direksyon ng babae. Agad kong kinuhang cellphone sa bulsa at tinawagan ng isa sa mga ito. Segundo lang ay nawala agad ang mga ito roon. So babae nga. Muntik ko nang mabitawan ng cellphone nang marinig kong tinig na yun sa likod ko. Nilingon ko ito at may mapaglarong ngiti sa mga labi at tinutudyo ako gamit ang kilay nitong pinataas baba. Pinalo kong kamay nitong pilit inaagaw sa akin ang tablet. Akala ko ba nagmamadali ka para makascore? Bakit hindi ka pa umaalis? Puna ako rito. Pass muna ako sa ganyan bro. Natatawang sabi nito pero ang boses nito ay mahihimigan ng senseridad. Nagkibit balikat na lang ako at sumunod na sa kanya palabas. Pasakay na sana ako sa elevator para bumalik sa bahay. Nang lingunin ako nito. Oh, saan ka pupunta? Under desaya ka ba sa babae mo ngayon? Looks like someone's being tied here and ready to bid goodbye on being a bachelor, ha? May himig sarkasmo sa tinig nito na ikinatigil ko. He's right. Bakit ba atat akong umuwi? It's not like a wife waiting for me to come home early from work and envelope me between her arms for a warm hug. Suddenly, an image of Laarni with an apron on, smiling sweetly at me as I entered the kitchen and hugged her tight from behind, sniffing her natural scent while she's cooking that makes her giggle, popped up in my mind. Gusto kong batukan ang sarili ko sa naisip. Why am I imagining about those things anyway? Fierce is right. It's not like I'm already tied to someone. May pilit sumiksik sa isip ko, pero ipinilig ko na lang yun. Nilingon ko ito. Stop that nonsense. Be sure to use a condom on your next session, asshole. I've been using protection on my past. Bro, but I'll make sure this time. I'm gonna take this recent pussy I laid on. Flesh to flesh. Binatukan ko ito, tiningnan ng paligid kung meron bang ibang nakarinig sa bulgar nitong pahayag. Mabuti na lang talaga at abalang mga empleyado ko. Nang ibalik ko ang tingin dito, ay tumawa lang ito sa kagaguhan nito, tsaka tinapik ang balikat ko. Mag-bar tayo ngayong gabi. I found a nice place 3 days ago at maganda doon. I'll just text you where it is, bro. Sabi nito at kumaway na para pumasok sa opisina nito. Tumango na lang ako tuluyan ng pumasok sa elevator papunta sa opisina ko. For sure matutulog pa ang isang yon. Given the fact na biglaan ang pag-request ng mga investors na magkaroon ng meeting ngayong araw na dapat sana'y sa susunod na linggo pagaganapin. Nang tumunog na ang elevator at nakarating na ako sa aking palapag, tinungo ko agad ang aking opisina at pumasok. Agaran kong niluwagan ng necktie at umupo sa sofa na naroon. I stared blankly at the clock running slowly at the wall. Then my gaze went to the tablet, which is just tempting me to watch the girl who's now doing laps and strokes in the swimming pool. Is she even aware that anyone is willing to buy that pool? If they'll know that she's swimming there? Or shut up, Leandro.
Get yourself together. You're not a teenager drooling over something just by those simple movements. Ramdam ko ang paninikip ng pantalon ko. Damn, looks like going to bar is the best solution to divert this. Pinuntahan ko agad ang address ng bar na tinutukoy nito. Masyadong tago ang pwesto nito kumpara sa mga bar na inaasahan kong pupuntahan nito. I was left speechless when I entered the said bar. Ibang-iba ito sa inaasahan ko. Kung titingnan kasi mula sa labas, mukhang simpleng bar lang talaga siya. Pero iba palang nangyayari dito sa loob. Hinanap agad ng mga mata ko ang pwesto kung nasaan si Fierce. Buti na lang talaga at nag-text na naman ito kung saan ito nakapwesto. Diretso kong tinungo ang mesa nitong nasa medyo tagong parte. Asshole, anong napasok sa isip mo at dito mo na isipang uminom? Are you out of your mind? Binatukan ko ito at muling inilibot ang paningin sa paligid na puno ng mga kalalakihang hayop sa laman. Obviously, this is a strip bar. The place shouts last. Nakasuot ang mga waitress dito ng maiiksing palda na konting yuko lang kitang-kita na ang mga panloob sa likod. Exposed cleavages na halos iluwa na lahat ng dalawang nakatago doon. Nakasuot pa ang mga ito ng heels na ang tataas ng takong. May 3 maliliit na entablado rito. Bukod sa isa pang entablado na sa tingin ko ay siyang main stage rito. Kada entablado ay may tubo. At ngayon nga kasalukuyang may 3 babaeng nakapulupot ng mga halos hubot-hubad ang katawan. Gumagalaw ang katawan ng mga ito kasabay ng maharot na musikang pumapailan lang sa buong paligid. Baliwala nang ito na tumawag ng waitress para mag-order ng dagdag na alak sa mesa. Nang umalis na ang babae para tumungo sa bar counter, tsaka lang ito nakangising itinuon ng atensyon sa akin. Hinila niya ako para maupo sa katabing upuan, paharap sa sentro ng entablado. Aangal pa sana ako, nang biglang mas nagdim pa ang ilaw ng paligid. Di katulad kanina, at ang tanging liwanag ay nakapokus na ngayon sa malaking entablado. Nilibot ko ang paningin sa paligid. Maging ang mga kababaihang sumasayaw ng maharot kanina na siyang pinagpepiestahan ng mga kalalakihan ay wala na. Lahat ng atensyon ay nakapokus na ngayon sa gitna. Maging ang katabi ko na kalmanting nilalaro ang baso ng alak ay halatang nasa mangyayari ngayon ang atensyon. Kinuha ko na lang rin ang basong nasa mesa at nagsalin roon ng alak. I know my cousin too well. Hindi ito pupunta sa ganitong lugar kung wala siyang importanteng dahilan. At base sa inaakto nito ngayon, mukhang ang taong lalabas ngayon sa entablado ang siyang dahilan. Dahil kung parausan lang naman ang usapan, hindi na nito kailangan pang maghunting. Kasi ang mga babae ang lumalapit at ipinapain ang sarili rito. Nagsimulang pumailan lang ang panibagong maharot na musika, pero ngayon ay sa mas mabagal na ritmo. Bumukas ang kurtinang nakaharang at iniluwa roon ng babaeng natatakpan ng maskara ang kalahati ng muka. Ramdam kong bigla ang pagtuwid ng upo ng katabi ko na ikinailing ko. Hindi na siguro nito napapansin na napapadalas ang paglagok nito sa alak dahil sa magnet na yata sa babae. My gaze went back to the lady and studied what's so special about her that made my cousin mesmerized. She got perfect curves na klaro mula sa suot nitong black lingerie. Nasa tamang pwestong pagkakakurba ng katawan nito. And she got this lopsided smirk when her gaze roamed the heated surroundings at napunta ang paningin nito sa pwesto namin. Partikular sa lalaking katabi ko ngayon na panay ang lunok. This may seem weird and anyone might assume na bakla ako. Kung may magtatanong sa akin ngayon kung tinatablan ba ako sa babae, and they'll receive a no for an answer. Hindi naman sa wala siyang appeal, pero wala talaga akong nararamdamang pagnanasa sa kanya kahit konti. Kung sila Arnie siguro yun. Titig niya palang ramdam na ramdam ko na. Oh come on, Leandro. It's the reason why you're here, to divert your attention. Your new flavor of the month? Tanong ko rito, habang sinasalina ng alak ang bakanteng baso nito. Napalingon agad ito sa tanong ko. I saw how he got taken aback by my question. Like he's so against the idea that I address the girl like how he calls his past flings. But then nagkibit-balikat lang ito pagkatapos. Well, nice siya. Pwede na. Labas ilong nitong sagot. Aasarin ko pa sana ito nang naagaw muli ang atensyon namin pabalik sa babae. Her body swayed as one, with the erotic music playing, getting a grip on the pole, then swayed her hips downward, making the man salivate for her more. Mas pinag-igihan pa nitong paggiling, habang may panunuksong dahan-dahang hinubad ang sea lingerie nito. Bumalandra sa harapan ng lahat ang 2 kapirasong manipis na saplot na nakapailalim rito.
Mas lalong natuon ng atensyon ng lahat at mas lalong tumahimik ang paligid. Tanging ang maharot lang na tugtog ang maririnig at paglagok ng alak ng mga naroroon. The girl continued on swaying, making her front move as well with her body. All eyes on her every movement, until she gripped the pole and turned herself upside down. Mas lalong nadepin ang malulusog nitong hinaharap. Nakakapit na ito sa tubo na naroon at ekspertong inilingkis ang kahugdan. Her lips half-parted as she changed for another lustful position for a moment bago nagpadaos-dos pababa. Mahinhin ngunit mapaglaro itong ngumiti habang nakatingin diretso rito sa mesa namin. Tsaka mapanuksong inabot ang clasp ng bra nito. I know what she's doing. She's testing his patience and at the same time, taming him. Pinipigilan kong ngising gustong kumawala nang biglang may nagkagulo sa labas. Kasabay ng ilang taong papasok na ngayon sa entrada ng bar. Kainis, raid yata. Napatayo kami nang nagkagulo ang lahat at nagsipulasan ang iba na makatakbo. Pero mabilis ring nakaharang ang mga pulis. This bar is too crowded because of the show. Buti na lang talaga at nasa tago na parte ang pwesto namin rito. At base sa pintuang nasa may bandang unahan namin, mukhang emergency exit yon. Nilingon ko si Pierce pero wala na ito sa pwesto nito. Kaya inilibot kong paningin para hanapin siya. Sa gitna ng kaguluhang nangyayari at sigawan sa paligid, nakita ko siyang hinablot ang babae kanina. Nakapagtatakang kalmante lang ang mukha ng babae at hindi kababakasan ng pagkataranta. Mas nagulat pa nga ito nang hinablot ito ni Pierce at mukhang natauhan ng maghubad ito ng damit nito at siya na mismong nagsuot sa kanya. Patungo na ito sa kinaroroonan ko pero mukhang sabog pa ako sa nasasaksihan ko sa kanya. Move, man! Let's get out of here! Nilampasan agad ako nito habang tangay niya ang babae. Mabilis rin akong sumunod at doon na kami dumaan sa hinala kong emergency exit kanina. Buti na lang talaga at ipinarado kong kotse kanina katabi ng kotse nito malayo sa entrada. Nang makarating na kami sa sasakyan, napahinto na muna ito at binalingan ako ng tingin. He's about to say something, but I just stopped him by tapping him shoulder to let him know that I know. Lumulan na agad ito sa sasakyan matapos ipagbukas ng pintuan ng babae at masigurong nakapwesto na ito sa kinauupuan. I know he's a womanizer, but I didn't know he's this gentleman. Pumasok na rin ako sa sasakyan at kasunod na nagmaneho palayo mula sa lugar na yon. Instead of going to the condo, iginiya ng mga kamay ko ang manibela patungo sa mansyon. Huli na nang mapansin ko yon, kaya ipinarada ko na lang ang kotse at bumaba na pagkatapos kong pinatay ang makina. At masigurong nailak iyon ng mabuti. As I stepped inside, my eyes immediately looked for her presence. Nang hindi ko ito makita maging sa pool area na tinambayan nito kanina, tinahak ko ng hagdan patungo sa kwarto ko. Tulog na kaya siya? It's past 9 pa, kaya baka nagbabasa pa ito ng novels. Napansin kong kinahiligan nito. The reason why I ordered for novels to be delivered here, early in the morning, bago ako tumungo sa opisina kanina. Oh God, Leandro. Pull yourself together. Kainis. Wala pa rin ba kayong balita kung nasaan si Mr. Rydell? Please make sure to keep me updated pag may balita na kayo. Okay, sige. Bye. Kakagising ko lang at magpapahangin sana matapos mag-unat when I overheard Leandro talking on his phone sa may terrace. Hindi talaga ako yung tipong nakikinig sa pag-uusap ng ibang tao. Pero nang marinig kong pangalan ni Papa ko, otomatikong tinalasan kong pandinig. Sa pantaha ko ay may mga investigador iyon na inutusan nito para hanapin si Papa. Gaano nga ba kalaking kasalanan ng Papa ko at naisipan niya pa akong kidnapin at gawing pain? Sapat nga bang kasalanan yun para gawin niya ang bagay na ito? Ang aga naman yata nitong binulabog ang pinaiimbestiga nito. Gayong late na yata ito umuwi kagabi. I actually waited for him last night pero nakatulugan ko na lang ang paghihintay sa kanya. Siguro dahil marami lang talaga itong dapat asikasuhin sa opisina, kaya late na ito nakauwi. May nabuti kong magtago sa gilid ng tumahimik na sa pwesto nito. Medyo tago rito at natatakpan ako ng halamang nakadisplay, pero halos mapalundag ako sa kinatatayuan nang may nararamdaman akong presensya sa likod ko at bahagya pang hinawi ang takas kong mga buhok sa may bandang leeg. Alam kong wala sa ayos ang mga yon, kasi dumiretso agad ako rito pagkabangon. You're finally awake. Matagal ka na bang nakatayo dito? May narinig ka ba? Gamit ang nag-uusisang tono na tanong nito sa akin,
Pinigilan kong wag mapalunok ng malakas dahil sa intensidad ng epekto nito sa akin. Kapag ganitong sobrang lapit niya, kusang nagtatraidor sa akin ang sarili kong katawan. Parang nais nitong nakapulupot palagi rito at damhin ng lalaki. Umayos ako ng tayo at hinarap ito. But it's a very reckless move. Namuntik ko ng pagsisihan nang muntik na akong mawalan ng balanse dahil sa gulat. Nahigit sa inaasahan kong distansya nitong nabungaran ko. God, it's an almost morning kiss. Buti na lang at agad nitong nahawakan ang bisig ko habang ang kabilang kamay ay nakasuporta sa aking bewang. Kararating ko lang dito. Why? May dapat ba akong hindi marinig? Nabibingi pa ako sa lakas ng pagkabog ng puso ko. Pero sinikap kong sagutin siya na hindi mauutal. Dobleng kahihiyan yun pag nagkataon. It's not like I'm a damsel in distress from some sort of a movie who'll get panicked and be stuck just because she fully caught her knight in shining armor's attention. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Alam ko namang hindi ito naniniwala sa sinasabi ko. I really sucked at lying. That's why. As you say, woman. Nakapamulsa nitong sabi at bahagyang pinisil ang bewang ko. Napaigking ako sa ginawa nito. And in an impulse, natapik ko ang kamay niya kaya napangisi ito. At binitawan na ako. By the way, before I forget about it, stay in your room again. I'll be out of the country for the preparation of the opening of my mini branches there. I'll be gone for a month. Make sure to lock your room always. I let my men guard outside of your room again, so you won't think of escaping. Klaro ba? Tanong nito habang diretsahang hinuhuli ang mailap kong mga mata at naghihintay ng sagot. I nodded unconsciously, na pinagsisihan ko naman agad. Nakita kong napangiti ito sa tinuran ko, pero bawiin ko man ay huli na. Likod niya na lamang ang kaharap ko habang tinutungo nitong sariling silid.